Sa Marso pa ang Fire Prevention Month pero kabi-kabila na ang naitalang sunog sa Metro Manila at ilang probinsya. Marami ang nawalan na nga ng tirahan na matayan pa ng mga alagang hayop. Iyan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang sunog kalimitan ay isang iglap na sakuna pero nag-iiwan ng matagalang dusa. Kagaya ng nangyari sa mga bahay na ito sa ibabaw ng estero ng Barangay 330 Santa Cruz, Maynila. Pati nga mga bata tumulong na sa pag-apula ng apoy. Iniimbestigahan ng BFP ang sinasabi ng mga residente na nagsimula ang sunog sa demolition project sa katabing eskwelahan. Tinutuntun pa ng GMA Integrated News ang pamunuan ng eskwelahan para sa kanilang panig. Yung nag-asetilin daw dito sa may eskwelahan, umaksak daw doon sa bahay yung pinaka-ano nung ano. Oo. Saan pumunta Alipato? Doon, sa bahay doon. Sa kabila, sa likod niya noon, ng eskwelahan. Mabilis po. Mabilis po. 80 pamilya ang nawala ng bahay dahil sa sunog. Walang taong nasaktan pero may mga alagang hayop ang nasawi. Yung malaki ko, matagal na sa akin. Yung mga ano na. Kasi mga 5 taon na rin yata. Kahit na nasunog na lahat, basta nasalba lang sana namin yung mga aso. Kasi kawawa, may buhay eh. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, hindi napapayagang makabalik sa ibabaw ng estero ang mga nasunugan. May nakahanda namang relocation site sa mga nasunugan at namigay na rin ng tulong ang LGU. Binulabog din ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Kabilang sa mga nadamay ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang tenant na senior citizen ang nagtamo ng 3rd-degree burns sa kamay pero agad namang naisugod sa ospital. Ang bilis ng pangyayari. Yung bahay talagang dinilaan talaga mula 3rd floor pababa yung sunog. Yun, kaya lahat sira talaga. Tinatayang aabot sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala mula sa sunog. Naging hamon daw sa pagresponde ng mga fire truck ang matinding traffic kasabay ng Valentine's Day. Nakaresponde naman agad tayo kaso sa sobrang traffic, hindi agad na nakarating. Paresponde naman po. Sobrang laki na po ng apoy. Sobrang na po. Sumiklab din ang sunog sa ilang probinsya gaya ng nangyari sa isang apartment malapit sa White Beach sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Alat na, nadadamay na yung kabilang building sa beach. Wala namang naiulat na nasaktan at patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng apoy. Mahigit 30 istruktura naman ang nilamon ng apoy sa Cebu City. Nadamay rin sa sunog ang isang paaralan. Aabot umano sa mahigit 6 na milyong piso ang naging pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.